Bakit nangyari yan na kukunti na ang umattend sa rally? Ang pinakadahilan diyan mga kabunyog, ha, wala namang dumating dun sa mga nangako na magdadaano ng tao. Hmm? Wala kasing nadagdag eh. Sabi ni ano, sa totoo lang, ang masipag lang diyan na talagang gumawa ng paraan para makapa-attend ng tao, yung Iglesia ni Cristo at saka si Leandro Libeste. Yun ang yun yung nag-mobilize ng tao. Iglesia ni Cristo at saka si Leandro Libeste. Si Leandro Libeste nang hakot ng galing ng Batangas. Mga 500 katao yata yon. Pero yung ibang Duterte groups, yung mga sinasabi ng mga Duterte groups, yung UPI, United People's Initiative ni yung mga retired military, wala namang tao eh. Wala namang tao. Yung maisog ni Vic Rodriguez, wala namang tao. Yung mga sila Eric Celes, sila Jing Paras, nananawagan ng people power, wala namang tao. Kaya sa totoo lang, ang pinaka-problema nila dun sa rally na yon, walang taong sumuporta. Yung inaasahan nila na sisimulan ng INC. So mga 10,000 sa kanila. Ang inaasahan nila, magmo-mobilize ang mga DDS, yung iba-ibang mga Duterte groups. Pinagmamalaki nila, napakarami nilang parallel groups para kay Sara o para sa Duterte. Wala naman eh. Wala naman. Tapos ang inaasahan nila, yung mga tao magsisimpatya. Wala rin. Kaya, sa totoo lang, parang ang plano sa unang araw, biglaan, sorpresa, INC muna. Sumunod na araw, mga DDS na, dadagdagan ng DDS. Pang-apat na araw, yung iba-ibang kahit hindi mga DDS, susuporta na yan. Yan yung kanilang game plan diyan. Kaya lang, baliktad ang nangyari. Yung DDS, nung unang araw na mga 13,000, 15,000, nung second day, mas lalong bumawas, nag 8,000 na lang. Itong panghuling araw, 4,000 na lang ito. Wala na mga kabunyog. Yan yung nangyari. Kaya sa pagtingin ng liderato ng Iglesia ni Cristo, pusin na to. Mapapahiya tayo. Pag ika-4 na araw, lalo na. Sabi nga sabi ni Leandro Libeste, may mga inaasahan daw sila na darating. Umaasa si Leandro Libeste na may mga darating. Siguro nagkapangakuan sila ng mga grupo nila ng mga itong mga ang problema wala namang dumating eh. Walang dumating. Kaya ito mga kabunyo. Napahiya. Saka si Chavit Singson, maraming bases yan. Kayang mag-mobilize niyan galing ng Ilocos Sur. Politiko yan doon. Kaya lang ang kinontribute lang naman ni Chavit Singson, libreng palugaw. Si Chavit Singson ang contribution hindi tao. Ang contribution niya libreng palugaw. Tama po kayo. Kapag kasi nag-mobilize ng tao, gastos talaga yan. Gastos yan. Yun si Leandro Libeste, bilyonaryo yun. Hatid sundo ng bus. Alaga ni Leandro Libeste yung delegasyon ng Batangas kitang-kita naman. Hindi kumbaga nagbi-bleed na rin sila Mike Defensor, sila Chavit Singson. Nagko-contribute sila pero halimbawa nakita ko ang tinulong ni Chavit libreng palugaw. Yan yung Kaya wala naman si
Amy Marcos nananawagan na. Sabi niya, tinatawagan ang mga Katoliko, mga Muslim, mga KOJC, mga Protestante, suportahan ninyo ang INC. Nananawagan si Amy Marcos. Tapos pinapagalitan pa ni Harry Roque ang mga Katoliko. Sabi ni Harry Roque, nasaan na kayong mga Katoliko? Mga kabunyog, mga kababayan, yun ang problema. Wala naman na eh. Ang mangyayari, ang iglesia magdadagdag na naman ng mobilization nila. Ay wala, mabigat na sa kanila yun. Mabigat na, magastos. Kaya yung kasing people power 1, people power 2, araw-araw nadadagdagan ng tao, walang gastos. Kasi yung mga tao kusang sumusuporta. Yung mga tao doon sa EDSA People Power 1 noong 1986 at saka yung EDSA People Power 2 noong 2001, nadadagdagan ng tao sa EDSA, mga ano yun, mga tao na hindi hinakot. So walang gastos. At bawat araw, sumusuporta ang tao, kaya hindi nababawasan, nadadagdagan. Yan yung, ito wala dito sa rallying ito. Yung ganong element wala doon. Kaya sa totoo lang, yun ang naging problema dyan. Yung inaasahan nila na bubuhos ang mga tao, sisimulan lang ng iglesia, sumunod na araw, magdadagdag ng mga DDS, siguro pinakiusapan ng iglesia, pangunahan na muna ng iglesia kahit kunti lang. Pagdating sunod na araw, DDS naman. Ito yung sinabi ni ni Leandro Libeste Ayan in-interview si Leandro Libeste kahapon. Sabi ni Leandro Libeste, sabi ni Leandro Libeste, SMN na yan ang nag-interview. Panuurin. Kinumpirma ni Congressman Leandro Libeste na inaasahan pa ang pagdating ng iba pang grupo sa EDSA People Power Monument sa EDSA White Plains, Quezon City upang makiisa sa kilos protesta. Ayon sa kongresista, sinamahan niya ang 500 individual mula sa Batangas na tungo sa nasabing lugar. Hinikayat din ni Libeste ang kanyang mga kapwa kongresista na bisitahin ang mga nagpuprotesta dahil anya marami sa mga ito ay kanilang mga constituent mula sa iba't ibang rehiyon na nanawagan ng hustisya. So yan So ang inaasahan nila, kinumpirma ni Congressman Leandro Libeste na inaasahan pa ang pagdating ng iba pang grupo. Yung sinasabing iba pang grupo, hindi naman nangyari. Kaya, ano pang gagawin mo? Itutuloy mo pa ba yan? Wala na. Tinapos na ngayong araw. Kasi nga, wala namang nadagdag nababawasan pa. Mapapahiya lang sila. Kung gagawin pa nila yung day 4, baka ang matira na dyan, na lang, 500. Hindi, yan yung yan mga kabunyog talaga yung naging problema dyan. So, Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.